ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Hapon sa tanan. So nanasad ta mga igsoon aron pagpasibaw sa kamaturan. Aron wala na katawan sa Dios nga may salaam sa mini nga mga pagtulunan since ang mga pastor sila insikta mini manggina sila nga mga tutudlo, no? Kay mga igsoon usa ra gyud ang reliyon nga gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. So karon mga igsoon sugdan namo ni nya bisag dili mi angayan nga mga yugsore, dili angay nga mga yugsore sa mga protestante since sila mo nang una og pangdani sa mga Katoliko pinagi sa pagdaot sa pagtuong Katoliko. Pero since tao sila sama nato, tao mi sama ninyo nga mga protestante, sa gyapon mo ingon mi ninyo nga sore. Pero mga igsoon masabtan na ninyo ni nya among tinaon ang mga comments na kaming mga CFD or Katoliko nang hilabot sa mga protestante. Dili, binuang na. Wala may magsakasaka sa mga balay sa inyong membro. Ebidensya, wala may manghilabot ninyo. Kamo mo'y nagsigig pangdani sa mga Katoliko, pinagi sa inyong pagsakasaka sa mga balay sa among makaigsoonang Katoliko, unya inyong daoton among pagtuo aron ang mga Katoliko nga way igong kahibalo mobalhin sa inyong grupo. So kamo mo'y nang hilabot. Kita ba mo mga Katoliko nga mosaka sa balay sa saksi, sa Sabadista, Foursquare, Baptist, Methodist aron among danihon? Wala. Kamo mo inang dani sa mga Katoliko. Therefore, kamo mo inang hilabot namo. Ang amo lang gihimo dinhi mao ang pagpahayag namo, pagpahinomdom sa among mga kaigsoonang Katoliko nga dili sila motuo sa mga pastor kay mini na nga mga magtutudlo. So kamo mga non-Catholics, kung sakitan mo ana, doon mo dire. Tinuod wag ka ng inyo. Pag ingon na mo nga mini nga magtutudlo ang pastor, doon mo dire kay mag-usay ta gamit ang Biblia. Tinuod wag ka ng inyo. Ayaw mo pag-comments nga kami nang hilabot ninyo, kay kamo mo'y nang hilabot na mo, kay kamo may nagsigig pangdani sa mga Katoliko. Oh, klaro. Gisakitan lang mo kay harap-harap ming mo ingon nga mini nga magtutudlo ang mga pastor. Pero careful mo mga igsoon, moingon mig mini nga magtutudlo, pero nganong mini sila unsa ilang kinabuhi, never may mo comment sa ana. Parehas raman ta makasala. Kung nganong gibuhat ta sa mga pastor ang pagdaot sa Katoliko aron makadani og mga Katoliko nga mobalhin sa ilang grupo, no comments media. Pero sa ilang pagka magtutudlo bahin sa kaluwasan, mini sila. Kaya ang makatudlo bahin sa kaluwasan, ang simbahan lang o reliyon lang nga gitukod ni Lord Jesus. Wala na ilain. So, ako nang gitinaw, no? Kaya na may mga comments. O ya, kamo magkaigsoon na mga Katoliko nga mo ingon nga sobra na kaayo mo istorya, wala man gud mo magtuon. Wala man ninyo ma-feel na ang simbahan lawas na ni Lord Jesus. Now, kung makakita mong tao nga kulatahon sa laing tao, unsa may buhaton ninyo? Maluwi mo. Kung natuon pa mo nga ang simbang Katoliko lawas ni Lord Jesus, niya giatake sa mga pastor, natural mo react mo, pero dili by force, kung dili pinagi sa pagsaysay sa kamatuoran. Kaya ang simba Katoliko lawas man ni Lord Jesus, unya makakita ka ni Lord Jesus na gikulata, dili dahil ka mutabang ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon. Lagi ba introduction pala bro, kasi una pa na, no? So mao na mga igsoon. Ang hinungdan nganong lami dinhi. Nga among iklaro nga ang among magkaigsoonang mga Katoliko dili na madala sa mga pastor kay mini na sila nga mga magtutudlo. So kung naamay non-Catholics masakitan, pwede mo doon mangutana na mo, makighusay mo gamit ang Bible. Kay gamit kang sa Bible, pare raman yun ang tinuod nga magtutudlo. Laksio na lang nato ning Bible, sunugo na lang nato ning Bible na dili natutuhan. Mabasa man din sa Bible nga itapog sa impyernong di mo taos pare. Una ang mga pastor, amo ginaiklaro nga mini na. So mga igsoon, aron pagsugod formal nila itong programa karong hapon na,
Nasayon man ta nga kung wala ang Ginoo wala kay mahimo, kay mao man gina ang tao. Kung wala ang Ginoo, wa gyud mahimo ang tao. Busa nining kapunon aron kita magmalampuson, ato'y salig sa kaytasan ang atong buhaton aron kita iyang panalanginan. So ako mga kaigsunan Katoliko, no, magampo ta. Sa ngalan samahan, sana kung sa Espiritu Santo, amen. Diyos nga usang to sa kanturan, Diyos nga labing kamanan, Diyos nga labing alangdon, Diyos nga mo'y magbubuhat sa tanan, may hapon kanimo mahal ka Ginoong Diyos. Langit to na mong amahan, aniyan na usab kami imong katawaan, kinsa nakigbisok, pagpakibatok sa daw sa dawtan, nga buot mulumpag sa imong simbahan, pinagi sa ilang pagpanggani sa among mga kaigsunan, diha sa pagdaot sa imong mga pagtulunan, aron kini mubalhin sa ilang mga pundok nga gitukod og tao lamang. Amahan na sa kami ang pagpakigbisog sa imong pagpakigbisog batok sa gawon sa dawtan, dili na mo makaya. Busa nining kapunon kinasing-kasing na mong pangayoon nga kami imong ubanan o panlanginan aron sa ingon ang tanan na mong pagbuhaton may subay kanunay sa imong mahal nga kabubuton o sa ingon among mabuntok ang gahom sa dautan nga buot mubungkag sa imong simbahan. Among pangayoon sa kanimo amahan nga unta kami imong hatagan karon sa mayong panahon aron ini maong Dios nung buluhaton kami na usab magmalampuson. Among pangayon kanimo amahan laon tanga mo makaigsunan nga nagpasagad pa sa ilang kaluwasan nga makaamgo na sila umusimba na kanimo matag adlaw Domingo. Ug among pangayon sa kanimo amahan nga unta nga among makaigsunan nga nahimulag na sa imong simbahan tungod sa mini nga mga magtutudlo nga niya sa kalibutan nga sa gihapon sila imong kaluyan ug imong labdagan aron makita nila ang kamaturan nga ang simbahan nga ilang gitalikdan ug ipanamas-tamasan mao day ang simbahan nga ilang gikinanglan nga makagiya kanila lanha sa imong mahal nga gingharian. Among pangayoon sa kanimo amahan nga untang mo makaigsunan nga nakanto sa mga balatian nga nasa ilang mga Pinoyanan o sa mga balay tambalanan nga sila imo nang ayuhon sa ilang mga balatian aron uban sa ilang tibuok panimalay bation sa nila ang kalipay. Among pangayoon sa kanimo amahan nga untang mo makaigsunan nga nagilait sa kalisdanan nga sila imong kaluyan o hatagan sa mga grasya nga ilang gikinanglan. Among pangayoon sa kanimo amahan nga untang mo makaigsunan nga mibiya na dinis kalibutan nga sila imo nang pasayloon sa ilang mga kasalanan o padangaton na sa imong mahal nga gingharian. Kining tanan amahan kinasing-kasing namong gipangayo gipasalamatan kanimo sa ngalan gayud ni Ginoong Hesus nga imong mahal nga bugtong anak among Ginoo manunubos o sa mahal nga balang espiritu among maglalabdag Dios nga usang to sa kanturan. Uban sa pamahan sa akong paghangyong pagpasalamat sa mahal nga panabang ni Mama Mary, ang babae nga bisan sa kadaghang kababayenan nga inilas katilimban, siya pa gyud ang imong gipili aron mahimong inahan sa imong bugtong anak sa iyang pagdali sa kalibutan. Uban sa pamahan sa akong paghangyong pagpasalamat sa mahal nga mga pag-ampo sa tanan nimong mga binuhat sa langit, ang mahal nga mga angeles. Ug sa tanan nimong mga pinili sa mga kinabuhi imong gihimong mga balaan nga mga santos o mga santas. Amen. Sa ngalan samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. So again, may hapon kaninyong tanan. So ako balikon alang sa nag-comments wala mi manghilabot ninyo mga non-Catholics. Kay kung nanghilabot pa ninyo, gisaka-saka na namo ng inyong mga panimalay o amo mong gidani na magkatoliko mo. Wala mi pakialam ana. Why? Because we have law, no, about sa freedom of religion. Walay danihay, walay daotay. Pero sa inyong gibuhat, nagsigi mo pangdani sa mga Katoliko aron mobalhin sa ilang grupo. O since ang simbang Katoliko mo ni ang katawan sa Dios, buhat pasabot inyong gipasalaag ang katawan sa Dios ngadto sa iwi nga pagtulunan og tungod ana ni ami dinhi karon sa inyong palibot aron pagtinaw pagklaro aron wala day Katoliko madala sa mga pastor. Among iklaro dinhi nga mga pastor sa laing sikta mini na nga mga magtutudlo. Busa kamo makaigsunan na mga Katoliko ayaw gyud mo padala nila. Kay mini na sila nga mga magtutudlo. Dili sila ang mga katawhan na angay natong tuuhan aron makatudlo nato sa kamaturan aron kita makadangat sa gingharian sa Dios. Dili na sila ang mga alagad sa Dios mao ang mga pare.
Therefore, sa pari lang ta motoo. So, tungod ninyo makaigsunan namong Katoliko nga huyang pa, mao na hinungdan nga naami dinhi. Wala mi mo anhi dinhi aron pasakitan ang mga protestante. Kay dili nato na toyo, pero kung masakitan sila, wala tay mahimo. Kay kung tanaw nato, sila may nanghilabot sa mga Katoliko, pinagi sa ilang pagdaot sa atong pagtuo, aron ang mga Katoliko mubalhin sa ilang grupo. Mao na mga igsoon. So mga igsoon, daghanig tinahon karon, ug naamoy mga pangutana, i-prepare ninyo. Nami papel karon isuroy alang sa gustong mangutana nga maulaw mangutana personal aron among matubag ang inyong mga pangutana. So andam-andam mo diyan, no? Isulat niyo inyong mga pangutana. So ako yata ninyo mga igsoon, ang una na itong speaker, si Brother John Ray Lucas Bilado. Uyaw, maday ka nahalan bro. Sa Lucas, maday mo ka. John Ray meaning Christ, no? Ang Ray is a Greek word meaning Christ. Ya, Lucas pagyot, pero tigil ka, di bugalan di ay. So iya ipasabot mga igsoon na may sumunyag. Usalang reliyon ang mabunyag. Ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus lang nga mao ang simbang Katoliko. Mo't pasabot, walay gahom o bautismo ang iglesia sa Badista, Foursquare, Pentecostal, wala na gahom. In other words, ang nabautismuhan anang pundoka, mini o dili tinuod na Christian. Kaya ang tinuod na Christian, kaya ang pagkatinuod na Christian, diya lang na maangko nato sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao gyud mga igsoon. So na mga pangutana, kamo mga dili Katoliko nga masakitan sa amo ang pamahayag nga since ang inyong pundok tinukod lang og tao bot pasabot walay kwenta ang inyong bautismo, pangutana mo dire, no? Mga igsoon, I'm sorry gyud, pero kinahanglan gyud mo makabalo kamo mga nabiktima sa mga pastor, kamong na limbungan sa mga pastor. Once ka ang nagbautismo sa usa ka tawo, sikta lang, tinukod lang og tao. For example, sa Badista, tinukod ni Ellen G. White. Walay kwenta na. Do, ang ilang baptism i-consider as tinuod since migamit og Trinitarian form. But it does not mean na tinuod ang ilang pundok. Kung ang nagbautismo nimo Pentecostal, mini ka nga Kristiyano. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo nimo kana lang pundok nga gitawag og born again, mini ka nga Christian. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus. Nga dunay gahom nga bautismo. Kung ang nagbautismo sa tao, mao lang ang saksi ni Jehova, mini ka nga Christian. Kaya dili man na mao ang gitukod ni Lord Jesus nga gisugo niya nga bautismo sa tanang tao. Now, maisod masaon ako, di po na ko yatang ni Brad Camporedondo, na si Lord Jesus misugo yun nga bautismuhan ang tanang tao sa tibok kalibutan. Hinungdan nga iyang giingnan ang iyang simbahan nga manglakaw mo sa tibok kalibutan. So kung doon na may mamautismo nga dili sakop sa gitukod sa Ginoo, mini na sila. Ato masaon ang San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Unsay giingon sa Ginoo sa iyang simbahan o katawhan o reliyon? Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himuha sila ang akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon ang Ginoo sa iyang simbahan o reliyon, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Ano man? Walay mo bautismo sa ubang nasod kung ang simbahan nga yang gitukod dili mo abot sa bisan asang nasod. Nga naman, usara man ang bunyag. At umasaw ng Efeso 4:5. Usara ang bunyag, o ang bunyag, mao lang ang gitukod ni Lord Jesus. Gingon din eh. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bautismo. So, ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, aron mabautismuhan ang tanang tao sa tibuok kalibutan, iyang gisugo nga manglakaw mo sa tibuok kalibutan. Buot ay pasabot mga igsoon nga usa lang ang dunay gahom nga mo bautismo. Dibasa na ni Brad John Ray kaniya. John Ray nga ang bautismo paghugas sa sala. So ang aron hugasan sa sala ang tanang tao, kinahanglan siyang magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. Kung analan ta magpabautismo sa born again, tinukod ni Peter Siyongse, 1967, kung analan ta magpabautismo sa
Pentecostal tinukod ni Charles Fox Parham 1900, kung ana ta magpabautismo sa saksi ni Jehovah tinukod ni Charles T. Russell 1870, walay kwenta ang maong mga bautismo. Sorry kayo na mga non-Catholics din ha. Kamong na bautismoan sa ubang sikta, walay kwenta ang inyong pagka-Christian. Kay only the church founded by Lord Jesus Christ has the power to baptize person. So mo nang ni ami din aron amo mo matabangan kamong biktima sa mga sikta, kay ang mga founder og sikta instrumento na sa gahom sa dautan. For example, Bunakin, instrumento na sa dautan si Peter Suyongsi. Foursquare, instrumento na sa gahom sa dautan si Aimee McPherson. Wala sila gahom nga mo bautismo. John Wesley, Methodist. Si John Wesley, instrumento na sa gahom sa dautan. Wala siya gahom nga mo bautismo, kaya dili man siya connected sa simbahan nga gitungkol ni Lord Jesus. So kaming mga Seventh-day Catholic Faith Defender, niya din aron kantong na biktima sa mga founder o nalimbungan sa mga founder, nalimbungan sa mga pastor, amo mong matabangan nga makasabot mo sa Christian religion o aron inyong masabtan nga there is only one religion founded by our Lord Jesus o aron inyo ng pangitaon asana. So wala mi mo din aron manamas-tamas ninyo, kundi aron matabangan mo kamong nabiktima sa mga founder, kamong nabiktima sa mga pastor. Niya mi din aron matabangan mo kay mga Katoliko man mo sa una. Naluoy mi ninyo kamong mga Katoliko nga gilimbungan sa mga pastor. Ug mo na inungdan nganong naa mi din aron amo mo mapasabot o mubalik mo sa tinuod na simbahan. Mao na mga igsoon. So kung na mga pangutana na mo. Kamu magsigig daw sa Katoliko, magsakasaka sa mga balay sa mga Katoliko, aron danihon ninyo nga mubalik sa inyong grupo. Pangutana mo diri, tinuod man ka ninyo. Kay kami muingon man gini nga kanang mga founder og sikta mini na, kanang mga pastor sa lain sikta mini na nga magtutudlo. So doon mo diri kung gusto mo husay. Ay gamitan mo na mong Bible. Sige mong daw sa Katoliko, sa kasaka sa mga balay sa Katoliko. Dili ka, harap-harap ka. Miniman mo, sa mukha na kayo mo sa mga Katoliko. Ala, doon mo dili. Sige na mong pangdali sa mga Katoliko. Ano mo malin sa inyong grupo, niya mini, dahil mo, kamu mga pastor, mini, dahil mo, ala, doon mo dili. Mag-usay ka. Manupad pa sa inyong mga pagsupak, inyong mga pangutana. Dili man mo deny. Ako maliko na kami mga Katoliko nagtuon mi kay naluoy mi sa mga kaigsoona na mga Katoliko nga gilimbungan sa mga pastor aron mobalhin sa ilang sikta sa ilang grupo. Manang ni ami dinhi nga mahayag mi ug harap-harap gyud mi nga moingon aron mo malamdagan o makasabot ingnon gyud mo gamit ang mga kasulatan kung gusto mo nga ang mga pastor, mga founder og sikta mini na nga mga magtutudlo. Naay mo supak nito, mag-usay ta na, may Bible diri usay ta. So, mga igsoon, ako maliko na sa bago pang nakaabot, tingali ang pipila kaninyo nakapangutana on sa kini mga programa, ngayon nakita karon din sa inyong palibot. Mga igsoon na lang sa inyong kasayon o kasayuran o sa programa nga pangreliyon nga gidumala sa katawan sa Dios nga mawang simbang Katoliko. I said katawan sa Dios kay ang mga sikta Foursquare, Baptist, Methodist, Saksi ni Jehovah o sa Badista, Iglesia ni Cristo Manalo, Pentecostal uban pa, dili na katawan sa Dios kay tinukod lang ng og tao. Bigamit og Biblia aron pagpadaghan og membro. Unya ang membro gikan na po sa Katoliko tanan. Monay naka mini anang mga pondok sikta kanang mga pastor kay mukuha silang membro sa Katoliko. Dili sila mukuha membro sa mga lugar nga walay Christian. So ebidensya nga mini sila. So mga igsoon, ni ami dinhi aron pagtabang ninyo kamong mga na limbungan sa mga pastor nga mga Katoliko aron mabalik mo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga mao ang simbahang Katoliko. Mga igsoon, usa lang yun ang Christian religion. Why? Because as what I have said always, only Jesus Christ can create, establish a religion. O mao na ang simbahang Katoliko. Therefore,
Kung sakop ang tao sa Pentecostal, Baptist, Methodist, Saksi, Iglesia ni Cristo, Manalo, Sabadista, Bonagin, o guban pa, mini na sila nga Christian. Sakit, pero wakit ay may mo mga igsoon. Kung doon ay kisakitan, pwede mo mangutana. Kay bahalag sakit o makapasakit me, basta kay kamaturan lang. Kay gingon na sa Ginoo nga ang kamaturan, hait pa sa espada nga duhay suwab. Ato ba sa mga igsoon ng Hebro 4:12. So, din pero never may mo ingon mo comment sa kinabuhi sa mga tao nagsaway sa simbang Katoliko. Never mo comments. Nga naman, parehas naman tao makasala ta. Parehas na tao makasala. So never may mo comments. Pero sa ilang magtutudlo sa pagtulunan alas kaluwasan, muingon yun may nga mga founder o sikta o mga pastor, mini na sila nga mga magtutudlo. Muingon yun may anak mag-ison. Now, Hebro 4:12. Kaya ang pulong sa Dios buhi o gamanan o masait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kailadman sa kalagog sa espiritu, hangtod sa dapit din mag-abot ang lutahan ug ang kayukan nag-usisa kini sa mga tinguwas ug una-una sa kasing-kasing sa mga tao. Anay mo tana. Okay, ito na entertaino na, no? Pero sorry kayo masakitan ha, basta kay laing sikta maingon jud may nga mini na nga pundok. Okay. Pwede, may hapon madam. May hapon po. Okay. Ang akong pangutana, kini mga pastor, mga mini, diba? Sumala sa imong gisulti daghan ang naminaw nga dili mga mini. Yes. Nganong nahimo mang mini nga gasa man na sa Dios kung imong tan-awon diha sa Efeso 4:11 sa 12 nagaingon dito nganong gihatag na pastor, evangelist o mga magtutudlo tanan aron pag-andam sa 12 aron pag-andam sa tanang katawhan sa Dios aron ang tao nga wala pasayod sa kamaturan maandam diha sa tubangan sa Dios kay daghang mga tao karon nga wala nagkinabuhi nakita na sa Ginoo nga ang tao kinahanglang makabaton og kaluwasan samtang buhi ka pa kay kung patay ka na wala nay patay nga mamata pa wala nay patay nga maghinulsol pa kundi karon ang mga buhi gusto sa Dios nga maandam unya nga makapuyo ta sa gingharian nga yang giandam unya moingon ta ang mga pastor mga mini nganong gigasa man sa Ginoong mini man yay na. So, si sister wala din siya kasabot ani. Nakaning pastor sa Efeso 4:11 sulod lang ni sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus dili na sa sikta. Mo na kulang ni mo sister. Ako basaw na for the six atong mga listeners. Kami nagtuon man may that is why hanap-hanap na may musulti din ang akong ingon pastor sa sikta dili pastor sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus kay dunay pastor sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus ug mo nay kulang sa imong pagtuon sister. Now Efeso 4:11 ngadto sa 12. Biktima po si sister, no? Okay. Ang mga gasa niya mao nga ang uban yang gihimong mga apostoles. Asa man ni mga apostoles sakop sa gituko ni Lord Jesus. Ang uban mga propeta sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus ato na basahon nga nay propeta. Ang uban mga ebangelista sulod sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Ang uban mga pastor dinhi siya nalipat sulod gyapon na sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Ug asa na sila ron mo ni ato klaro ron. O ang mga magtutudlo kinigis ko din sa Efeso 4:11 na pastor sulod ni sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus edito nato ang 12 nanang mga hiyasa sa alagad sa Dios ug ato tinawon kinsa ang mga alagad sa Dios sa 12 gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios katawan sa Dios ha so kang Lord Jesus nga tinukod alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. So mga alagad ni Lord Jesus ning gitagan anin pagka-apostoles, pagka-evangelista, pagka-magtutudlo, pagka-pastor, pagka-propeta. O mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo dinhi na sister dinhi na kadagkulang sa imong pagtuon kining gisgutan sa Efeso 4:11 gihatag ni sa Dios sa iyang mga alagad buot pasabot sa mga alagad sa Dios na uban apostoles sa mga alagad sa Dios na uban evangelista sa mga alagad sa Dios siya siyang simbahan na uban propeta sa mga alagad sa Dios siya siyang simbahan dunay mga pastor sa mga alagad sa Dios siya sulod siyang simbahan dunay mga magtutudlo a question kinsa may mga alagad sa Dios dili ta sister sa gipadayag sin Kojes, ano nimo masabtan? Kinsa ni sila nga nahimong apostoles, nahimong magtutudlo, nahimong pastor, nahimong propeta, evangelista o magtutudlo. Gipadayag sin Kojes. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Mao ni sila.
So ang pagka-pastor nadasulod sa simbahan. Ang question, asa man nun sa simbahan ang mga pastor? Mauna ang mga kura paroko, nag-atiman og parokya. Dili na sikta sa mga Foursquare Baptist, kayo sa Foursquare na masuko ang Pentecostal, amo na. Masuko pong sa Manista, amo na. Dili. Usalan na kasimbahan. Dili na nagkadaya. Ngunit kulang ang panabot ni sister, kulang yung pagsabot. Now, ano ang mga lagat sa Diyos pare man kay si Lord Jesus pare? Mingon pag yun ang Ginoong Diyos patya ang dimotoos pare. Iapil ato nagbasa ron. Pero magkalun yun mo. Malinungdan ako. Nagtuon ko. Ihurot ko nagbasa ang Bible. Basa ko libro sa simbahan. Basa ko history. Ano makatabang ko sa mga tao nga nalimbungan sa mga founder o sikta o sa ilang mga pastor. Now, nabasa sa Bible ang kasulatan nga si Lord Jesus Pangulong pare sa Christian religion. Hebrew 3:1. Mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan yung panikingnan si Hesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong giuptan. Pangulong pare, kung ang Foursquare mo gituko sino ano man sila pare? Nganong nilang pare di man, nganong nilang pastor di man pare? Nga tinud na pastor pare man. Patay ko lang. Now, masala to sa Bible nga itambong San Pedro ang dili mo tos pare. Ano makalun yun mo kamo nga mga nalimbungan sa mga pastor? Kamo mga biktima naman mo sa mga sikta, kanang founder of sikta. Kanang mga founder of sikta, kung namatay ito sila nga mag-inolsol, na nato sila sa impyerno karon. Imagine ang tukod sila ilan, yan ay gitukod ni Lord Jesus. Deuteronomy 17:12. Kinsa kadtong dili mo tuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adidto, kinahanglan patyon kanang tawhana. Ginaliman mo ana. Patyon ang dimutos pare. Ngano man? Kasi Lord Jesus Pangulong pare. Now, wala pa maghukom pero ang inyong pastor mini na nga magtutudlo. Kana yung pastor nga nagsigig pangdali sa mga Katoliko mini na. Ebidensya nga mini. Kay nagsapaw sila. Ang Katoliko mo man gitukod ni Lord Jesus diya sa yawat sa mga pastor. So mini ng mga pastor. Imo na ko ng pangatarungan sister. Imo na ng justification sa imong mali. Now, okay, wala tayo mahimo nimo diya. Kung mo na imo, basta kay ang mga pastor sa laing sikta, instrumento na sa daon sa dautan aron maimpierno ang mga katawan sa Dios. Okay, instrumento na sa yawa ng inyong mga pastor, no? Kaya ang mga pare lang mo iya sa Diyos. Gibasa na nato patyo ng limutos pare. Di ka motoan to. Unya ang Diyos may nag-ingon na patyo ang limutos pare. Imo din ang subakot. Katoliko to. Safety na. Safety. Nisopa ka sa pare. Kaya wala ka magpasakop sa mga sa pundok nagyalagaran sa pare. Okay, sa sister. Ako sa, di wala, mali ka sister. Pasakop ka sa gitong ni Lord Jesus kung gusto kang maluwas. No reason why. No justification. Kung gusto kang maluwas, pasakop sa gitong ni Lord Jesus. Close na. Di kay mga tanungan pa ka. Mali na, imo na sister. Ako masahod sa Bible ha. Nang nibiya sa simbal na gitong ni Lord Jesus kaaway. Therefore si sister kaaway na ni siya sa Diyos. Ako masahod. Kaaway na ka ni Lord Jesus, sister. Ako masahod ha. Kaya ako mga iso, dili ko musulting, wala ba siya sa Biblia kay makasala ko sa Diyos. Si sister, dili na siya Katoliko, mihawa na siya sa simbang Katoliko. So kaaway na ka sa Diyos. Ako masahod. Usaha ba niyo pagkaluwas na kaaway ba ka sa Diyos? 1, 2, 18, 19. Papaminawon sa ni si sister, may dala makatudlo ta niya. Ang tanang mibiya sa simbahan na gitokod ni Lord Jesus na mao ang simbang Katoliko, iyan ang kaaway. Therefore, si sister kaaway ni sa Diyos. Ato saan? Akong basahod sa lagi. Litra por litra na po. Okay. Ang simbang Katoliko mo lang gitokod ni Lord Jesus, so kaaway ka sa Diyos, mibiya maka. Ato saan ha? Ang iya word for word. Ato na po siya basahan na si Lord Jesus pingon, sabta ninyo ang kasulatan. Kulang palagi ni sister niya. No? 1, 2, 18, 19. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Kinsa di sila? Ato'y padayon. O aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kaaway ha? Busa masiguro nato nga doon lagi ng katapusan. Kinsa? Atong basahan ng 19. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Sa atong pundok. Kinsay nagsultian si Sanuan. Si Sanuan na ba siya pundok ipasakupan na unsa pundoka gitokod ni Lord Jesus. Ato'y padayon.
Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailagayod na sila dili kauban nato. So ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, kaaway na ni Lord Jesus. Unsa man ang simbahan ang gitukod ni Lord Jesus, mao na gidumalag mga pare. Unsa man kadaghan man ang laay pare, mao na ang simbahan Katoliko kay si San Pedro may unang pangulo ana. Now, ang Biblia babasahon og sabton, kay nakita man si sister og letra por letra, ato basahon og sabton. Kung baliw nato si sister letra por letra, mabasa ba sa Biblia nga gihinganlan sa Ginoo Biblia ang iyang kasulatan? Ang simbahan may nangalan na ng Bible. Dapat di ka mo tuo ka Bible ni. Kaya may word Bible ani. So maunay lang yapon, no? Pero ako lang ng sabton si sister kay biktima mangguna siya sa minute magtutudlo. Ato masahon ang San Juan J. Banchingko. Unsa gingon ni Lord Jesus? Asa gingon ni San Pablo? Sabton ba ang kasulatan? O letra por letra lang? Ato masahon. Lucas J. Banchingko 26. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balahon ug bisulay pagbintig kang Hesus, nangutana siya. Magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Nangutana siya, unsay buhaton aron sa maluwas? Si Hesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan? So unsay giingon sa Biblia? Simbahan Katoliko may nangalan na ni Biblia kay kasulatan lang ni sa sinugdan. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa manimo kini pagsabot. So ang pulong sa Diyos matawag sa doon. Si San Pablo nga nakadungog ana o nakabalo ana. Do siya personal nakadungog. Pero nakabalo siya ng gisulti ni Lord Jesus. O siya yung gisulti. Atong basahon ang buhat 17:26. Justification naman ang imong sister kay milaban man ka sa inyong pastor o sa founder ninyo. Pero dako na mali, no? Okay. Usaon pag ingo kamaturan na mini yung pondo ko man mo ilabot sa Bible. Ang tagiyan sa Bible mo simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kung di ka membro sa gitukod ni Lord Jesus, unsa may labot nimo sa Bible? Loya. Muna ato lang ni sabto si sister. Mga igsoon, kung dili ka sakop sa gitukod ni Lord Jesus, wala kay labot sa Bible. Ako balik ko na. Mga tanak ko siya. Okay, sige sister. Sulit kung masakitan mo, ang ato lang din, klaro lang, kabalo naman mo nga pulong sa Diyos, hait pa ka sa espada nga doon suwak. 17:26, unsay giingon sa Ginoo, ani San Pablo, 15:27 rather. Ang Biblia, magbasahon og sabton, atong sahon. Okay. Ha? Musa, among gipadala kaninyo si Judas o si Silas nga maoy mo saysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Sa klaro ha. Ang gisulat sa mga apostoles ipasaysay sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. So kung dili kasakop sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus, kay membro lang ka sa born again, kay membro ka sa Pentecostal, kay membro ka sa Sabanista, o sa may labot ni mo sa Biblia. Nasa kang Lord Jesus man ang reliyon. So sa dili na ako na tiwasok subang napay mga tanalain, no? Okay. Okay, atong masala sa nambrat kay di man may para sa mga pastor na dili mo dawat og pangutana harap-harap, dili kami mo dawat. Okay, sister, may hapon. Mayong hapon, Father. Mayong hapon sa tanan, no? Nalabay lang ko diri pero di ko taga diri. Nang naminaw lang po ko sa pulong sa Ginoo. Karon mga kaigsunan kitang tanan, managlahi ta diri sa kalibutan. Tinod. Amen. Amen. Usa ko ka-president sa DYA, president sa Katolik. Ay, salamat. Katoliko. Yes. Love nako ang pari kay sila nagtudlo sa mga Katoliko. Pero ako isip na youth, pero karon married na. Nagabasa ko pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga akong gibasa nga dapat pod unta kini inyong ikinabuhi sa tinuod lamang mga kaigsuonan. Dili ang pangalan sa simbahan makaluwas kanato, kundili atong relasyon sa Dios. James 14. Katong magpaubos diha sa Dios, maotoy ipataas niya. No need to argue. Ang Dios fair siya sa ato igsuon. Kung magkinabuhitag matarong kadtong maluwas. Book of Revelation 11 verse 1 hangtod 15. Basahan ninyo diha kung kinsa ang maluwas nga tinuod. Kitang tanan mo atubang sa trono ug ang Dios lamang ang muhatag nato og final judgment. Magkinabuhi pag matarong igsuon, mao ra nay gusto sa Dios, dili ang pangalan sa simbahan.
relasyon nato po. I love Father, pero sa akong nabasahan sa pulong sa Dios, no need to argue. We have to love each other. Maghinigugmaay kita. O dili rason nga himuon nato ang mga pastors o bisan si kinsa nga magwawali nga mahimo natong taning nga mali sila. Ang Ginoo ra gyud ang maoy mo judge ka nato, dili ang pangalan sa simbahan. Bisan pa man og titulado ka sa simbahan, pero nagkinabuhi gihapon kag dili matarong aning kalibutan, useless gyapon igsuon. Mamuslim man, mabisaya, sa unsa ka, kung nagkinabuhi kag matarong ang Ginoo, prayer sa ato ang tanan. So mo nito argue nga magbasa tag pulong sa Biblia kundi magkinabuhi lang tag matarong, maora na igsuon. Gyapon. I'm sorry sister, Katoliko ka pero kulang pa ka sa kaybalo. Ato pasahon o kulang magikas kay balo. Dapat nagbasa ka sa atong mga libro. Pasagdi na lang na siya. Kung mao to iyang kinaiya, pila ka adlaw gikanda ron muhawa na po na siya sa simbahan na gito ko ni Jesus. Pila ka adlaw kung mao to iyang kinaiya. Dapat mangonsulta sa siya o sa siya mo pahayag ay ato kay blasphemy to sa Dios ang iyang gipanulte. Mga igsoon once kadi kasakop sa gitokod ni Lord Jesus, dili kaniya luwason. Dili to siya Katoliko tinuod. Dawi siya mo istorya, dili siya Katoliko. Nato tumagon. Nang limbong na to siya. Kay kung tinuod siya Katoliko, dili to niya masulti. Mga igsoon, ang Diyos istrikto nga luloyon. Ako na pasawal na, step by step ta. Unya ipatunglo gyud sa Ginoo ang dili mo patuo sa iyang pagtulunan. Apil na to stonglo to si sister, sa tong usa dire, apil na tulon. Ato basahon na. Sorry ninyo ha, kay namagutay basahon na Bible kay ako usa ko mibanog dinhi, nagtuon ko. Dili ko magpakauaw dili sa akong reliyon. Kang Jesus ko na, maimpirno ko kung magpasagad ko. Pero si sister, atik-atik naman to iyang Katoliko siya. Now, ang Diyos ay stricto nga luloyon. Ato basahon, Roma 11:22. Natuo ba dahil mo ang Ginoo maluoy sa nagpasipala sa iyang simbahan? Kung tao kang ordinaryo, wa ka magpasipala sa simbahan niya nang nakasala ka, kana maluoy ang Ginoo nimo. Pero bahis pagtulunan, istrikto kayo ang Diyos. Roma 11:22. Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Diyos. Istrikto siya ni adtong nangapukan. Kinsa nang nangapukan kanang naibot sa iyang simbahan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, putlon ka usap. Ha? Kating klaro ha? Now, ang magtudlog lang pagtulunan, sama ito yung giingon, na bisan asan, pundo ka, basta magtarong ka, maluwas ka, dili magkakakitag tinuod na matarong, diya sa lain sikta, kay mini man ha. Ang pagkina mo yung matarong, diha na sa simbahan, nagito ko ni Lord Jesus na ito, buhaton. Kaaway naman na sa Ginoo ng Biblia sa simbahan. Na ito sana. That is why mga igsoon, dako kayo ako ang kaning tinguha na makawali harap-harap. Kaya bakit ko tinuod siyang Katoliko? Wasa ni Bawan. Yang disayop, yang ipasibaw din eh. Dili na mao. Now, Galacia 1:8. Kung tinuod pa siyang Katoliko, naminaw ta siya sa tubak. Kung disibak. Muna ebidensya namin ito siya. Nag-disguise lang to siya na Katoliko. Sa una ba si Katoliko siya sa bata pa? Kano nadala na siya sa lain sikta. Galacia 1:8. Apan bisan kon kami o anghel nga gikan sa langit, magwali kaninyo ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Laliman mo ana. Kaya kinahanglan ta nga ang pagtulunan nga tutuhan kadto lang gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kung ang imong pagtulunan nga nadawat sukwahe sa gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ipatunglo ka. Unang mga isuon ko tuon gyud mo, ayaw mo pag sulti dayo bisag unsa sa mga publiko, nyawa mo magtuon kay kami nagtuon mi. Nagbasa mig mga libro sa simbahan. O harap-harap ming muwali ana sakit man o dili sa uban. Kaya ang kamatuan hayop pa sa espada nga duay suwag. Ako basahon Hebreo 4:12. Iya man ta patuon na to iya man to personal na pahuna-una. Basahon nato naron ha, nang dili magpasakop sa gitokod ni Lord Jesus, dili niya luwason. Hebreo 4:12, ang pulong sa Dios ait pa sa espada nga duay suwag. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamanan og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwag. Daliman mo ana.
Luwason ba ni Lucesas ang giingon nila nga nagtarong og kinabuhi pero nagmibiya sa simbahan nga gitukod ni Lucesas ang tubag dili. Dapat putan na siya kana ato pa nabasahon ro, no? Ato pa nabasahon ron. Unsay giingon ni Lucesas? Iya pang luwason ng mga tao nga dili mo pasakop sa iyang simbahan ang tubag dili. Nya mo ingon dahil sila ayaw paghukom. Nga ang akong gipanulti, kutit mala sa Bible. Marcos 16:15, mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So isangyaw sa tanang mga tao. Ang moto og magpabautismo maluwas. So ang moto og magpabautismo sa gitukod ni Jesus maluwas. Apan ang dili moto o silutan. O tanawa. Unya mga lain sikta. Wa man na sila moto sa gitudlo sa Ginoo. Kaya ang gisugo sa Ginoo pagtudlo mo man lang yung gitukod sa simbahan na mao ang simbahan Katoliko. Therefore unsaon nila pagkaluwas. So sorry kayo ha, sorry kayo. Kato sister nag-disguise lang to siya mga Katoliko. Maulaw lang to siya mutukan sa iyang pundok, no? So mula mga igsuon, manang kamo nga naa sa laing sikta samtang buhi pa mo. Hawaing taon mo diya o pasakop mo sa gitukod ni Lord Jesus aron mo maluwas. Kinsa kay musupak diya nga sa kang Lord Jesus lang ta magpasakop aron ta maluwas. Dool daw dire. Walay kaluwasan sa tao nga mo deny sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kanang mo deny giwalihan na pero gisalikway niya. Kay lahi man ang inosente. Nawa to basahon Oh, larawan. Wagi kulog si kani magmong mga sikta pastor ang ilang ang gituohan na makadaot sa Katoliko mo ilang itudlo sa ilang membro. Wa sila magbasag Biblia aron masangyaw ang kabaturan kundi aron malibog ang Katoliko nga mosimba lang og maglinog og magbagyo aron madala sa ilang grupo. Wala na trabaho sa mga pastor mo lang mini nga magtutudlo ng mga pastor. Sige panglimbong sa mga Katoliko. Sige pangilabot sa pagtuong Katoliko aron madani ang Katoliko. Kita mga Katoliko nagsabok mata sa mga balay sa mga sakop sa mga pastor. Wala. Asa sila dani? Pastor sa Proscot sa Katoliko mangdani. Pastor sa Pentecostal sa Katoliko mangdani. Pastor sa Sabadista sa Katoliko mangdani. Pastor sa Saksi ni Jehovah Iglesia ni Cristo Bundagin sa Katoliko mangdani. So, sila mo imini. Kaya kita Katoliko, aman ta magsaka-saka sa mga balay silang membro. Mga igsoon, ako po na yapilog basa karon ng katawan sa Diyos bahin-bahinon. Kunya ang misteryo mga igsoon, kayang saksi, di na mangdanig Pentecostal, kauban naman na sila. Ang Pentecostal di na mangdanig sa Sabadista, kauban naman na sila. Ang Sabadista di mangdanig Iglesia, kay kauban naman na sila. Asa sila mangdanig? Sa katawhan sa Diyos. Kaya giingon na sa Ginoo, nga lutuson ang iyang simbahan. So nalimtan nino na kung basa ang isa, no? Nga, okay. Ay, kani, Exodo. Pero ako sa basahon na, nga ang katawan sa Diyos lang mo'y bahin-bahinon. Total, di naman na malimtan, kaya gisulat naman na. Ang katawan sa Diyos lang mo'y bahin-bahinon, din sa kalibutan mga igsoon. Ito basahon ng Roma 16:17. Unsay gingon din Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo di adtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Unsa man ang relihiyon naron nga gibahin-bahin sa kalibutan? Katoliko ra. O musamok sa inyong pagtuo. Unsa man ang pagtuo nga gisamok ron sa tibuok kalibutan? Katoliko ra. O musupak sa pagtulunan nga dadawat ninyo. Unsa man ang pagtulunan nga gisupak nila? Katoliko ra. Therefore, ang bisupak sa simbang Katoliko mini na mga magtutudlo. That is why ang mga pastor sa laing sikta mini na nga magtutudlo. Kung kamo maigsoon akong Katoliko, ayaw gid mo pasakop sa mga pastor sa laing sikta kay mini na nga mga magtutudlo. Kung doon mo supak, doon mo dili ang maghusay ta David ang Bible. Kay dinis Bible, klaro magiging kayo, patyang di mo tos pare. Now, basahin na to ning Mateo 23:9 nga dinis kalibutan ayaw pagtawag og amahan. Wapo dahil sa kabalo, no? Basahon na to na. Diyan nato basahon nga nung gitawag ang pare o father. Mo kani manggong mga lain sikta mga pastor ang itudlo silang membro kana lang nilang gituohan nga sayop kuno sa Katoliko bisag dili tinuod. Yang membro po nga mosimba lang og maglinog og magbagyo, ha, dala diretso. Kung kamo mga Katoliko, simba in taon mo matag Domingo, aron di mo malimbongan sa mga pastor. Sa Mateo 23:9. Unsay gingon din
Kaya ang Kristo nila ani nganong tawgon man ninyo amahan ng pare. Ato na isunod og basa ang tubag. Og dinis kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usa ang inyong amahan nga ato sa langit. Ang mga sikta unay na sila. Gingon din ha. Dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Kaya nga nung mutawag man sila papa sa bana sa ilang mama. Ha, kita ninyo? Dinis kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Pero ano lang bana sa ilang papa, bana sa ilang mama, tawgon man nila papa. Nga papa, kinat sila man na. Sa English, ana, father man na. Kanang mutawag tag papa, ug in English na father. Kanang mutawag man sila og papa sa bana sa ilang mama, nga ang papa, father man na sa English. Oh, so ato na tumagot pero sa pare ta. Pero niya ng barina, naunay na sila. Pero ano ang pare tawgon man gidag father? Atong masahon ng tubag. Mo na mga igsoon. Atong masahon mga igsoon ha. Kaya nagtuo man sila nga sakto sila diha niya mali ang katawan sa Dios nga mao simbang Katoliko. Now, amahan ba sa pagtuo nato ang mga pare mo nang tawgon nato silang father? Yes. Gitudlo ba na sa Christian religion nga mao simbang Katoliko? Yes. Atong masahon ha. 1 Corinto 4:15 unsay giingon ni San Pablo? 1 Corinto 4:15. Dira. Ayo kag paminaw brother ha nga nagsulat ana. Katupagon ta tag sa tanan imong butana. 1 Corinto 4:15. Kay bisan pa kondona kamoy jismel ka mga magtutudlo diha kang Kristo. Usa lamang ang inyong amahan. Remember ha? Na kinahanglan magtuon sa grammar. Usa lamang ang inyong amahan. Ang letter A capitalized meaning refer to God the Father. Anong inyong masabtan na kung gisulti ato ipadayon? Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo. Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. Small letter A ang ipasabot. So, doon na siya ikaulugan. Nahimo ako nga inyong amahan pinagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. So si San Pablo nahimong amahan tungod sa maayong balita. Ang question karon, pare ba si San Pablo nga amahan man siya sa pagtuo? Atong basahon mga igsoon nga pare si San Pablo ana magtuon? Sa tuo man mo ang mga pastor nga mini nga magtutudlo mo nang madala mo. Roma 15:16, pare ba si San Pablo? Sa akong pagkasulugo ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nagikan sa Dios. So si San Pablo usa ka pare tungod sa iyang pagwali sa maayong balita nahimo siyang amahan sa mga magtotoo. Ato pa yung basahon nga siya amahan sa pagtuo. Pilemon 1:10. Ana magtuon, no? Sige paminaw ang mga pastor nga mini tanaw mga pastor. Og tinuod pa sila, ano di ba sila moduol dinhi og makikonsulta dinhi gamit ang Biblia. Kita niyo? Kung ang mga pastor sila sikta tinuod pa na sila magtutudlo, ano di ba sila moduol dinhi? Ano ningon nga namaka ko? Kay mahadlok pa na sila, kay damor sila moduol dinhi makuhaan nilang membro. Si San Pablo amahan ba siya sa pagtuo? Hinungdan nga ang pari tawgon natong Father. Pilemon 1:10. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo. Aliman mo anak. Nahimo ako nga amahan niya sa pagtuo. Mao nga ang mga pari amahan man sa pagtuo. Tunang tawgon nato ng Father. Mo nang mabasa ka ng Bible, make sure nga doon na kay knowledge about grammar. Pag-ingon ni San Pablo, usa lang inyong amahan. Ang letter A is capitalized, meaning refer to God the Father. Pag-ingon niya, amahan ko ninyo sa pagtuo, small letter ang A. That is why, refer na sa mga ordinary na mga tao nga nahimong amahan sa mga nagkadiyang posisyon o butang na ilang na dungala. Mauna mga igsoon. Kung basa kang Bible, wag kay grammar. Mabuang yung sa diha, o diba, mubiya kas Katoliko. Muna, now, napailain. Muna mga pare, amahan man as pagtuo, tawgo na to ng Father. Kaya, si San Pablo, mitawag sa mga magtutuo o anak. Si San Juan, mitawag ba sa mga magtutuo anak? Tawag ba ito basahon? 1:2. Unsay gingon ni San Juan, pare man siya. Unsay yang gisulti. Mga anak, gisulatan ko kamo diha aron dili kamo magpakasala
Unsay tawag ni sanuan sa mga tao? Mga anak. Unyang tawgon ka ni sanuan og mga anak. Unsa ba imo itubag nimo? Unsa ba nato itubag ni sanuan? Mayon ka. Ay, call, unsa call? Ha. Gitawag na ka ni sanuan og anak, nya mutubag lang kag unsa call? Unsa po na istorya ha? Si San Pablo bitawag sa mga tao nga mga anak. Unya mayon lang ka ni San Pablo. Unsa brand? Unsa call? Unsa tiyo? Dili mao. Mo na mga igsoon, nga tuon yo ka ayaw pagpasagad sa ayaw pagtuo ng mga pastor. Kay tinuod pala sila mubarog unta na. Tanawa mga pastor manader. Dili na sila muwali din ni harap-harap na mudawat o pangutana sa mga taong di nila kaila. Ano man? Mahadlok na. Pero kita kay tinuod man ta harap-harap ta. Now, napay isa bahig libulto o tanawa ni mga pastor para sa Iglesia ni Cristo Manalo. Gidili ang libulto pero nganong naman nagbuhat man sila libulto ni Felix Manalo. Sa Batista, gidili daw ang libulto pero nganong naman sila libulto ni Lindsay White. Ato basahan na Exodo 24 nya ato pong tubagon dayo ato hatagang tinaw nga tubag dine. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig ilalom sa yuta. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan. Nganong gisulti man sa Dios? Kay ang mga Israelita nagbuhat sila ribulto sa baka. Exodo 32. Usa nato basahon na ang Dios nagpabuhat og ribulto sa balaan. Exodo 32. Ono ngadto sa 5. Sa pagkakita sa mga tao nga si Moses dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aron og mingon kaniya, hala buhati kami usa ka Dios. O dinhi na. Hala buhati kami usa ka Dios nga moy mangulo kanato. Kay wala kita masahin unsay mahitabo niining tao nga ginganag Moses nga moy nangulo kanato pagawa sa Ehipto. Si Aron mingon kanila panguhang mga riyos nga bulawat sa inyong anak, sawa ug mga anak. Og dadangan ni kanako busa gikuha ang tanang katawo sa tanang katawan ng ilang mga riyos nga bulawan og gidala ngadto kang Aron. Gidawat niya ang mga riyos og gitunaw kini og gibubo ang mga bulawan ngadto sa ulmahan. Pinagi niini nahimo ang usa ka dating baka. Ang mga tao miingon maok Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato gikan sa Ehipto. Mo ni hinungdan nganong mingon ang Dios ayaw pagbuhat og laing mga og ribulto nga inyong simbahon. Now, mabasa bagid sa Bible nga ang Dios nagpabuhat og ribulto sa anghel. Ato basahon ang Exodo 25:18. Dito bagyod ang Ginoo makigsulti sa iyang katawan diha sa ribulto sa mga anghel. Mao ni wala itudlo sa mga pastor ngano minit man pud sila god nga magtutudlo. Sa 18 sa isig katumoy sa takob sa kahon paghimog do ka kirubin na bulawan. Usa sa isig katumoy na ini himuha kini nga usa nga unay gayon sa inyong nga sa takob sa 22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin na bulawan. Unsa man ang kirubin na bulawan? Ribulto na sa anghel. Asa makikita ang Dios sa iyang katawhan? Diha sa ribulto sa anghel. Kung gidili pang ribulto, paano ang Dios makikita pabuhat pag ribulto nga balaan o dito siya makikita? Ang Dios nagmaton bagyo ribulto sulod sa simbahan. Mo ni kula mo ni mga tani mga pastor dagko kay nagtulubagon sa Ginoo kay ilang gitudlo ang ilang gituohan lang na magamit aron makadani og Katoliko. Pero aron masangyaw ang kamaturan wala nila gitudlo. Ang Dios nagmaton ba og daghang ribulto sulod sa simbahan? Ezekiel 41:17. Ang mungbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Templo ha gikulitan og larawan. Question, kinsa may nagpuyo sa templo nga puno ra bato og ribulto? Ato basahan ang San Mateo 23:21. Ang maklaro gyud gingon dinhi 21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo dito. Ang templo puyanan sa Dios, gipapuno og ribulto. Kung
Kung gidili pa sa Dios, apil ang rebulto sa mga balaan, nganong ang iyang balay o templo iya magipapuno og rebulto. Ha, muna ka mo mga pastor, bantay lang mo. Kung buhay pa mo inigbalik sa Ginoo, bantay lang mo. Bantay lang Ginoo. Gilimbungan ninyo ning among mga igsoong Katoliko. Nya kani po mga Katoliko musimba man lang gud pod og maglinog og magbagyo. Ha, manang istorya di mao ditso na pugtoo. Munang simba kita mga igsoon matag Domingo. Now, so nairibulto nga gitugot sa Dios, nairibulto nga gidili sa Dios. Kung ang ribulto ilho nimong Dios, gidili na. Pero kung ang ribulto imong wa nimo gidili, wala ilhang Dios, imo lang gibatunan kay ribulto sa balaan, wala na gidili sa Dios. Klaro? Nakapatang mga verse na, pero daghang man tag pangutanas or mura mangyapon ang mga tumong, so litso na lang ta sa laing basahon. Deuteronomy 5:7 sa okay, salamat. Okay. Bukan lang sa tuwa na ingon dia ka sulat na Oo. anong tawag ko Ang pare. sila. Oo. Hindi na ko nga. Kung ito ba ito? Oo. Ganun gitawag ang pare. Kaya mahal man sa pagtuo. Itubag po nila nga kung ako, ingon tong pastor, kung ako magpatawag ko sa father, tawagon ko sa gawas o papa o sama sa kuha, mag-away ni sa asawa, kisama tong anak, gawas, anak tong mo sa gawas, no? Kung sila pagtawgon o father sa bang tao, ang mugawas lang na sila kabit. Ang pare, bisag kinsay tao mo tawag ang father, bali na sa mata sa Diyos, kaya pare, wa may asawa. Nung pastor lang may asawa, di malibog ang asawa. Kung ang umang tao mo tawag sa pastor, father, winong yun ang asawa sa pastor, oy, kinsa anak to nimo sa laing babae? Pero ang pare, kaya wa may asawa, so may problema tawag father. Pero ang the best, biblical lang ang pare tawag father. So na pa, kanin dyan tulong namin yung 5 City bro, anong mapaambit na to sa ban, no? So ato basaho na, gingon din eh. Ayaw pagsimba sa laing mga Diyos. Okay, mga to, no? So yes, usa naman ang Diyos nga mahana ko Espiritu Santo. Pero gibutang-butangan ta sa mga pastor nga nagsimba tag laing Diyos, kay mo ilaman ta ni Birhen Maria nga balaan. Mo ilaman ta sa mga santos nga balaan nga makatabang nato. Pero ako sa ni basahon ha, kay all saints din na ba? Makatabang ba ang mga santos nato nganong mudangop ta sa mga santos? Gitudlo man na sa Ginoo, pero ano man yung mga pastor nga di man magtarong og tudlo astilat. Bantay lang yun mo inigbalik sa Ginoo ha, bantay lang yun mo. Hebreo 12:23. Mudangop ba ta sa mga santos? Yes. Mabasa ba sa Bible? Yes. Hebreo 12:23. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Kinsa man na mo ng mga santos. Miduol kamo sa Dios nga maghukom sa tanang tao o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa may gipasabot anang miduol kamo? Bot pasabot, midangop kamo o nagpatabang kamo. Para sa nagmayon. Imo asawa mga nakay, yawa kay kwarta, imo silingan mingon. Duol ni Mayor Brad. So unsa may gipasabot diya nga mingon sa duol ni Mayor? Ang iya gipasabot, patabang ni Mayor Brad, mao na gipasabot dinhi. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man ang espiritu sa mga matarong nga nahingpit na? Mao na ang mga santos. Pero kanang pastor og mamatay, di ko mudango pa na pero di man pud masantos ng pastor. Kay kontra wala sa Ginoo ng ilang pundok. Now, Roma 1:22 atong basahon. Mao po na gigamit sa mga lain sikta, no? Roma 1:22.
Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. So ang ipasabot ani nagsimbag Dios. Yes. Ang nagsimbag Dios giingon gyud na nga mga buang-buang. Inay simbaw nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba inoon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon nga dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Ang gipatuo dahil sa mga pastor nga tungod kay doon na tayo rebulto, gisimba na to ang Diyos. Unya ang Diyos nagbaton man og rebulto sa iyang simbahan. Iya po dahil gisimba ang rebulto. Ala dool daw mo mga pastor din eh. Ang pangunauna sa pastor tungod kay naay rebulto, gisimba na. Unya ang Diyos kay gipapuno man niya ang iyang templo og rebulto. Gisimba po dahil ito sa Diyos. Tanawa na ko ni pangunauna ni mga pastor. So dahil pangutana. So salamat po no sa imong gi-share nga mga pangutana gikan sa mga pastor. So na mga pangutana mo mga igsoon. Ayaw mo pagtuon ang gingon nila ha. Katong nagingon nga Katoliko siya, niingon siya nga iyang ipaya nga bisan asa bundok ka magpasakop ang tao basta magkinabuhi matarong maluwas yapon satanik na. Gawas kung wa ka mawalihi sa Christian religion. Kana mga igsoon. Kung ang tao wala siya mawalihi sa Christian religion, inosente siya nga ang Christian religion o Katoliko mao ang atong dalan padulong ni Lord Jesus aron ta maluwas. Nagtinalong siya sa iyang kinabuhi, maluwas gyapon siya, inosente man siya. Pero kanang mga tao nga niya sa patak nga nakadungog na, nakabasa na og Biblia, unya o dili mo pasakop sa simbang Katoliko nga maong gituto ni Lord Jesus, ulatan na lang ninyo ini kamatay ninyo, di ba? Maimpierno gid mo. Mo na itumong namo din ni mga igsoon aron matabangan namo ng mga tao nga gilimbungan sa mga pastor nga bisan wa daw reliyon nga makaluwas. Tanawa ni mga pastor, wa reliyon nga makaluwas. Pero anong manggani man sila sa Katoliko rumubalhin sila ha? Kita niyo yung limbong? Ang mga pastor di wa reliyon nga makaluwas. Pero magsigig panggani sa Katoliko aron mubalhin sa ilang grupo. Unsa man dai toyo nila? Napakay pangutana bro. Ako sa nitiwason bro, kami isa na kabers. Unsa man ay toyo sa mga tao nga nagbahin-bahin sa Katoliko, nga mingon nga way reliyon na makaluwas pero mangdani sa mga Katoliko. Unsa toyo nila? Kana lang atong kwarta. Nabala sa Bible? Atong basahon aron dili ta makasala sa Ginoo. Tito 11. Gingon din eh. Kinahanglan didan sila pagpanodlo. Kay nagsamok sila sa mga panimalay. So kanang nagsaka-saka sa mga balay sa Katoliko. Pinagi sa pagtudlo sa dili untaangay itudlo. Tungod lamang sa makauulaw toyo sa pagpanapi. Panapi ano toyo nila sa tuwa. Ano man? Kay naana sa Bible nga ang reliyon gigamit nila sa pagpadato. 1 Timoteo 6:5. Ang reliyon ha gigamit sa pagpadato. O walay hunong nga panaglalay sa mga tao nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamaturan. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Perfect, wapuhang negosyo ng reliyon. Imo lang wali-walihan mga kapatid, tayo ligtas na mga Katoliko, hindi pa. Praise the Lord, hallelujah! Habwa na yung kwartas bulsa. Mo nang madato sila mga igsoon. So, nakaipunta na bro? Ay ako palapos na istorya ako gikan jud ko sa parokya di sa San Miguel Paris panahon ni Padre Henry Ramonida. Ano akong verse na akong gihatag ni brother na para po akong mahibawan ang tubag unya kung mamalik tong mga lain sita nga mo adto sa akong balay. Kay wala man ako lang sila ingong gagi sa likway. Giday gani ko nila kay ganon di daw ko mundak ka ni sira. Kung kinsa man mo akong mundakan na parehas naman ng tao nga si Kristo ingon man diha sa bagong tugon nga higugmaa ang inyong isigataw sama sa paghigugma sa iyong kaugalingon. Higugmaa ang Diyos sa tibok muna-huna kusog nalag o kasing-kasing. So, muna nga, ato ka lang tamdan, hindi kita magdaot sa atong isigataw
dili gitamay kita sa kahilang di ang magpaupulahan man. Ano akong di karon sa ubang relihiyon nga di labay nila kanako. Nag-ingon nun kita nga. Kaning pangulikta na mo og 10% para man sa ikaayuhan sa among simbahan para makago. Pero niya kay Kristo sa pagpalakaw na niya siya mga apostol sa pasidaan niya. Ayaw ka punuin ninyo sila huwag bayad. Ayaw ka mo pangayong bayad. Diyan pagani niya pagdalag puntel o sa maning puntel. Sa masabta na ito kuning sila nagkwarta. At Kristo mismo, tulad isipin ang mga apostol. O kanin ako kay Kristo man mismo, nagaingon man niya sa itong libuan ka mga tao, dito ni Kuyo sa nagsangyo sa puso. Palingkura siya, silang sanal ng libuan, palingkuro sa dahon ng sakot. Hindi pagpagwapo sa ilang balay alam ko na. Mora na ako. Asa mo pa sa Biblia na sige sa Kristo. So mga ison, ang istorya daw sa mga lansikta ni bro, nga mangayo sila 10% sa ilang membro kay makatabang pagpalambo sa ilahang simbahan. Mga igsoon, dili ta mo comments kung mangayo sila sa ilang membro. Pero moingon sila, nangayo sila kay base sa Biblia, diya natak mo comments nga mini sila. Ano man, kinsa man day mo dawat sa halad alang sa Dios base sa pulong sa Dios. Ang mga pari lang, Ezekiel 44:30. Walay laing mo dawat sa halad alang sa Dios kung mo gamit ang Bible. Ang una ninyong abot o ang tanang halad ila sa mga pare. Wa gilabot ang dili pare, pastor, wa gilabot, no? Ang una ninyong abot o ang tanang halad ila sa mga pare. Ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. Pakanindot kayo. Ang pare lang yun mo dawat sa halad alang sa Ginoo. O yang nakanindot kay kung pare ang mudawat sa atong halad, panalanginan ang atong balay. Pero kung dili pare mudawat sa atong halad, purdoy ang atong balay. Joke lang. Paro kayo mga igsoon nga pare lang ang mudawat alang sa halad ngadto sa Dios. So ang mga pastor mo kubra 10%, kinsa man sila? Pero muingon sila, wa may labot ang Biblia. Mukobra may 10% sa mga membro. Wala ko tayo labot. Pero muingon sila, base na sa Biblia, na mukobra may 10%, diya na tamuingon, nga satanik sila. Kaya mudawat sa halad alang sa Diyos, mga pare lang. May pastor din ito, po. Di man may parihan ninyo, mga pastor, magwali nga, maglikay o pangutana. Kunya kay Katoliko mangutana, ingnon dahil ninyong nagsamok-samok. Pero kami mga Katoliko, harap-harap may din magwalay mudawat o pangutana. So kung disakitan mo sa mong pagingon na pare lang mudawat sa halad, doon mo dire. Doon mo. So napay pangutana? Mga igsoon pangutana mo, kamo mga Katoliko, o kamong igsoon na mga Katoliko, nga doon ay kalibong pangutana mo mga igsoon. Kay kaming mga igsoon niyong Katoliko naghago migtuon aron mapanalipdan mo namo kamong mga nalimbungan sa mga pastor. Mura man tuyo na mo din wala man bisweldo. Ang among ginauna nga ini kamatay namo makasulod mi sa langit. Kay ang tao mamatay ra ta, basahon ko na ron. Basahon na ko una anong naghago mi din aron mi makasulod sa langit. Ako basahon ang 1 Timoteo 4:16. Gingon din bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. O buhata kini kanunay kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon o ang mamati kanimo. Mo ni purpose mga igsoon, ano nagwali mi dinhi. Ano naman may mamatay makasulod mis langit. Ano man, mamatay ra kita mga igsoon, ang tao doon ay katapusan. Basahon ako ang Genesis 6:3 na ang tao doon ay katapusan. Aron mapahinumduman mo na mo, kamo mga isong Katoliko nga nagpasagad pa, di mo simba Domingo, mo simba lang og maglinog og magbagyo, nga mo simba na mo, kay ang tao doon nagitay katapusan. Genesis 6:3, gingon din Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kantoran, kay tao lamang siya. Sukad karon, koto blagayod, sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi.
120. Ang atong pagkuyos kalibutan mga igsoon, 120 gyud ang tata. 120 ang atong limit. Pero ang uban, abusado naman. Kaon og litson din na usapon, litson nagtulon kay tagsa rin taon mo lang kiyang dayon. Palit og tambal wa mamao mo nang impas litso. Mo nang instead 120 atong edad nahulog na lang sa 50. Kay 50 pa kiyang na. Tungod sa nagkalisod atong kahimtang maingon na po ang Ginoo. Tungod sa inyong kalisod 70 na lang adto sa 80 ang inyong kinabuhi. Kung basahon ha, Salmo 70 90. Tungod sa nagkalisod, gingon din Kapituan katuig lamang layod ang among mahuptan. Tingali kawaluan, usa ng kapituan 70, tingali kawaluan 80. Kon ligon kami, apan pulos lamang kagulanan o kasabok ang among makuha o matapos kini o kami mahanaw. Manang na lang ta sa 70 ngadto sa 80. O mo ni kasagaran na mamatay karon. So mga igsoon, mawala o mubiya ra gid ta sa kalibutan. Mao nga una ta mamatay siguro ha nga makasulod ang imong kalag sa langit. Ang uban na itong mga kaigsunan mokuha bisag unsang insurance aron mapalubong sa hustong patlubong ang iyang patay lawas. Bisag unsa na lang insurance, pero wala gyud tagsa na gyud ang tao nga naninguha nga mokuha og insurance aron human siya mamatay sa kalibutan, insured ang iyang kalag dito sa langit. Tagsa na gina. Nga naman, gamay raman ang musimba matag Domingo. May son kung ang tao magsigig simba, iyang ipahayag sa Diyos na gusto siyang makasulod sa langit. Pero kung ang tao dili magsigig simba sa iyang magbubuhat, iyang ipahayag na gusto siyang maimpirno. Mga igsoon, pinagi sa itong pagkalawat, 1,000,000% sure na tang nga makasulod sa langit. Kuyawa no? Pero kinsay nagsulti ana, ato basahon nga si Lord Jesus. Ako malikon ha? Once nga magsigit ang pangalawat, insured na ta sa gingharian sa Dios. Ato basahon ang gingon ni Lord Jesus. Ang tagiya sa Catholic Church. Ato basahon. Juan 6 51 ngadto sa 52. Gingon din 50 ngadto 51 rather. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayon mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Laliman mo? Ang mukaon ni sa akong lawa, ang mukaon sa akong unod, o ang mukaon sa pangagikan sa langit, dili mamatay. Unsa bay gipasabot ni Lord Jesus nga ang mukalawat sa iyang lawat dili mamatay, nga nagingon naman siya nga 120 lang katuig ang tao, mamatay na. Ang gipasabot ni Lord Jesus mga igsoon nga mukalawat sa iyang lawas dili mamatay, ang gipasabot dili maimpirno. Kaya ang impirno mao ang ikaduhang kamatayon. Gipadayag 20:14. Gingon din Mao ni ang pasali, mao ni ang kamatayon nga gingon ni Lord Jesus nga dili madawat sa tao kon magsigig pangalawat o magsigig simba. Gingon din Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang kamatayon nga gingon ni Lord Jesus nga dili maangkon sa tao kung magsigig simba o mga lawat kaniya. Mula maigsoon kong Katoliko, simba in taon mo matag Domingo aron masiguro ninyo ang pagsulod sa langit human ta mamatay dinis kalibutan. Simba gyud matag Domingo. Kay gipasalig na ni Lord Jesus nga mukaon sa pan nga gikan sa langit dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo mao ang akong unod nga naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Unya kining mao pagkaon nga mao ang atong ikalawat di man nato ni makuha sa mga laing sikta mo nang ayaw gyud mo diha. Kamo nga Katoliko nga nasa laing sikta hawa mo diha balik mo sa simbahang Katoliko. Ayaw gyud ninyo itugot nga mamatay mo nga naa mo sa pundok nga mga mini
kay tinukod lang og tao. Pasakop o balik ang taon mo sa gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon, muna kami ako naghago ko. Bisan pag wa ko'y bisag gikapoy, bisag kalintura, aslong kaya sa lawas, muwali ko mga igsoon nga naman. Naguna-una in taon ko nga inikamatay na ako, makasulod ko sa kingharian sa Diyos. Nabagyo'y kingharian ng Diyos, atong basahan ng Juan 14:2. Muna akong gipangandoy mga igsoon, ang giingon ni Lord Jesus, nga sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Kung basahon, Juan 14:2. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Kung wato ako, aron pag-andam og dapit, alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili konta kamo sultihan ni ini. Unsay pasalig ni Lord Jesus? Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug mao nay akong gihuna-huna mga igsoon, nga human ko mamatay sa kalibutan, makasulod ko sa mga lawak nga giandam ni Lord Jesus alang sa mga nagtuo kaniya. Munang kamo ako mga kaigsunan, simba in taon mo matag Domingo. Og ayaw gyud mo pagbiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. Ayaw gyud mo padala niya ng mga pastor sa lain sekta kay pasayloon lang sa nila, mini na sila nga mga magtutudlo. Ang tinuod nga magtutudlo, mao ra gyud ang mga pare. Mao na mga igsoon. So na pangutana. Nalimtan man atong suro ito atong papel na isulat. May hapon bro. So na pangutana. So ayaw mo pa ito itong ingon sa isa, kay isa man lang katong nag-ingon na Katoliko siya, ingon siya nga bisan asa ka, basta magtinarong ka, maluwas ka, satanik na, kay iyang ipasabot, nga dili na ta mangita sa gitukod ni Lord Jesus. Mao na nakasatanik niya mga igsoon. Kung ang tao mo ingon, nga nimong kinabuhi mo ipasihan, bisag dili kasakop sa tinuod nga reliyon, maluwas gyapon ka, satanik na gawa sa inosente ha, kanang wala matudloe o Christian religion, wala mawali o sa simbahang Katoliko nya nagtarong, inosente na sila. Pero kanang nawalihan ng Christian religion mo ang simbahang Katoliko o nya nagdumili pasakop, ayaw mo pagtuo nga adili gina sila maluwas. So ayaw mo pagtuo ang mga tao mo ingon nga bisan asa pundok ka basta magkinabuhing matarong maluwas gyapon. Maison kung ang tao dili sakop sa gitukod ni Lord Jesus, wa kay makitang matarong diha. Ang ila lang giingon, dili ko palahubog, dili ko kawatan, dili na mo'y basihan sa pagkamatarong. Ang basihan sa pagkamatarong, number 1, sakop ka sa gitukod ni Lord Jesus. Ikaduha, imong gipuy-an ang mga pagtulunan sa Dios. O mitabang ka sa mga kabos, mauna ang pagkinabuhing matarong. Kanang mutabang ka sa mga kabos, o sana sa basihan. Pero mayroon ka, kalimot lang ko sa verse, kalimot lang ko sa verse yun, no? Nga, ate, kupitaon, nga doon ay tao mingon nga Lord, unsa man ako aron ko maluwas? Ya mingon siya, unsa man ang giingon sa mga balaod? Ako masahon ha? Kalimot lang ko ani. Na mingon ang Ginoo, mingon ang tao, Lord, gisunod na ako na. Wala ko magpatay, wala ko mangabit, wala ko gibuhat. Naglikay ko sa mga daotang buhat. Unsay giingon sa Ginoo? O mauna, uli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong kaptangan o ihatag sa mga kabos. O dito na, mingon, naglingo-lingo ng tao, lisura na, mingon ang Ginoo, pagkalisod yun sa mga dato, makasulod sa langit. So muna mga isol, tabang sa mga kabos, aron ka, ilhon sa Diyos na matarong. Dili kay, di man ko palahubog, di man ko kawatan, dili na. Galit kayo lang kagbisyo, pero ano magpasabot na matarong ka. Kaya ang pagkamatarong, pinagi na sa imong pagtuo sa pagtulunan ni Lord Jesus. Nga imong ipakita, pinagi sa buhat. Yan na lang na, no? Ay nakalimot ko ato. Limuta ko na ko ato Nga, dini mga isuon, ang pagkamatarong, maugyod ang pagtabang sa mga kabos. Ato masaon mga isuon, ang Santiago 2:14 ato sa 17. So, kingon din
Dili nato makita ang pagkamatarong. Dili kay matarong ko kay di ko palahubog, di ko para sa Katoliko palahubog. Una-una ra na nimo brother, sister. Santiago 2:14 ngadto sa 17, dili makita nato ang matarong nga tao. Mga isunod sa kapuslanan ko ng usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo pa wala sa mga maayong buwag, makaluwas ba kani ang iyang pagtuo, dili gayon. Pananglit may mga kaigsunan nga nakinanglan og bisti o walay igo pagkaon. Magkulos ba ang iyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinanglan. Ingon ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Dinhi ang pagkamatarong kanang bubuhat kag maayo, tabang ka sa mga kabos. Pero para sa kanang mga sikta, dili ko kawatan para sa nang Katoliko nga mong silingan. Katoliko dito sa Finland, daghan po nga preso nga lain sikta. Nagwali ko dito sa presohan sa Tagum, ang akong gikadebate sa Badista. Ha? Malagi sa Badista na preso. Ya sige ginambog dili mi kawatan, Katoliko na. Preso malagi. Naapay pastor sa Munagi na preso. Nangutana man ko sa Walden. Unsa na siya bro? Munagi na bro. Say kaso ana, namulistia sa iyang membro. Oh, pastilan. Ingog mga matarong. Ingog, Katoliko dautan kay daghang nga preso. Napalagi mga dili Katoliko nga preso. So, may so na pagkamatarong pinagi na sa buhat. Sulod sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon, so balikan ako pangita tong mingon ang tao nga dili man ko kawatan Lord, wala man ko mupatay. Wala ko manglitag lain. Nya, mingon ang Ginoo, hala, ibaligya imong katigayunan ihatag sa mga kabos. So, naay pangutana. Amo makaigsoon na mga Katoliko nga dunay kalimo. Pangutana mo makaigsoon, no? Pangutana mo. Igabi niyo opportunity nga namoy mga igsoong Catholic faith defender nga nagtuon aron makatubag sa inyong mga pangutana. Kay mo man nagtuyo na to din no? Oh, kamo din naman tas palengke, daghan man mo din Suroy ta, mahinabuhi ta, pero ayaw pasagdi ang inyong kaluwasan, no? Ayaw pasagdi. Now, All Saints Day na sa sunod dili pa, no? So, ato tinahon mga igsoon, no? Kay basig malimta na mo na sunod Sabado. Nanana sa Bible mga igsoon, andumon ang mga santos. Mao nang doon na tayo All Saints Day. So ako na lang nang itinaw daan, no? Dini mga igsoon sa Hebro City at 13 City. Gipahayag na din ngandumon yun nato ang mga santos o mga tao nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Hebro 13 City. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. Mao ning doon na tayo All Saints Day. At doon na tayo tinuig nga paghandom sa mga tao nga ato mga kaigsunan nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Mao na mga igsuon. Mao nga doon na tayo All Saints Day. Anong doon naman po tayo All Souls Day? Paghandom sa mga patay. Nabagi na sa Bible. Ato basahon ang Sirach 7:33. Nga doon na gyoy mabasa sa Bible nga handomon ang mga patay. Ingon din pagmangyatagon sa tanan nga mga buhi og ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. So na, kung naghandom po nato ang mga minatay, kaklaro ana, pero mga pastor, nagbasa Biblia, pero ang ilang pangitaon, kana lang, unsay wapo itiras Katoliko ha? No, mura na ilang tuyo, nga nung magbasa Biblia. Unsay maka libog dayon sa Katoliko nga musimba lang ug maglinog ug magbagyo. Mura na ilang tuyo. Pero ang mga pagtulunan nga angay mahibawan, dili itudlo. Manabantay lang mo, inigbalik sa Ginoo kamo mga pastora mo. Bantay lang din mo. Manubagin mo sa Ginoo ninyong trabaho. Inyong ipasalaag ang katawhan sa Dios. So na mga ison nga handomon ang mga patay. Iampo ang mga patay. Nabala sa Bible nga iampo ang mga patay. Atong basahon mga ison. Kaya kini mga kontra sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus na mga pastor, di na yun handomon ang mga patay. Kay kung atong naon handomon to ng patay, di naman nakahatag og halad.
basin, mingon na, no? So, ano mo na mga patay? Iampo ba yun ang mga patay? Atong basahon na iampo. 2 Makabyo, 12:43, ngatos 45. Iampo ba yun ang mga nangamatay? Yara. 12:43, ngatos sa 45. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niya mga tao. Amikabat og 2,000 kasalapi nga plata o ipadala kini ngadto sa Jerusalem. Aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas nangandam niining hamili nga butang. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, kani, listen carefully mga isong Katoliko ha. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, di usaw ta kabutang nga binuang ug walay kapusranan ang pagampo alang kanila. Tudon na gyud ay pagampo alang sa patay. Nining maligon og Dios nun nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas dili Iscariote ha, Judas ni nga propeta. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala. Aron malingkawa sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Perteg karuha. Perteg yung karuha. Na iampo aron ang nangamatay aron malingkawas sa ilang mga sala. Mao nay pagtulunan sa tinuod nga katawhan sa Dios. Mo na kung dunay tao nga musumpak sa gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ayaw ninyo na tuohi kay ang iyang panghuna-una satanik na. Kay ang gitudlo sa Dios sa iyang katawan iampo gyud ang kalag sa nangamatay. Mao gina mga ison. So kung musumpak ang mga tao, doon ay musumpak nga ang kalag, ang patay iampo, ang iyang panghuna-una satanik na mga ison. So, tinaw mo nang doon natay pagsaulog sa All Saints Day, doon natay pagsaulog sa All Souls Day. Now, unsay buhato nato kung magsaulog na ta sa All Saints Day o All Souls Day? Ang buhato nato mga ison, maghalat at pagampo sa lubnganan. Una, limpyuhan ang lubnganan. Ikaduha, maghalad og bulak, kay ang bulak pagpahayag na sa gugma, nagsimbolo na gugma nato sa namatay. Ikatulo, magampo alang sa namatay. Mao na'y buhaton or magpamisa. Pero unsay gibuhat ni ubang Katoliko nga mga musimba lang og maglinog og magbagyo. Muduaw sa sementeryo, maghalad og bingka og puto. Kay mao daw paborito sa ilang lola og lolo. Kukaon pa baday ng patay. Pastilan mo na kamo mga Katoliko nga naminaw ro na. Binuang nang magdalag pagkaon sa lugnanan. Mga ison, ang magdalag pagkaon sa lugnanan, mga pagano na nga kultura. Particularly sa China. Particularly sa India. Kay dito mga lugar, daghan pa ang mga pagano. O alang sa mga pagano, unsa ng pagano? Mga tao nga walay pagtuok Diyos. Alang sa mga pagano, waman na sila langit. Alang sa mga pagano, ang kalag espiritu, di man na sila mutuok kalag. Ang ila espiritu, ilang term. Ang espiritu sa namatay, ito yung bro, ano makita po sa mga tao bro? Kay ibyo, no? Alang sa mga pagano, ang espiritu sa ilang mga kaigsunan nga nangamatay, musulod sa hayop, musulod sa baboy, musulod sa iro, musulod sa bisan unsang batang bitin o guban pa. Musulod ana ang ilang gito ang espiritu sa ilang mga kaigsunan nga nangamatay. Mao na ang pagtuo sa mga pagano. Unya pagabot nila sa Pilipinas, sa diyang na Christianize sila, ang ilang kultura pagkapagano, ilang yapong gi-practice. Particularly sa mga insect, ilang yapong nang gi-practice, magdalag pagkaon sa lugnanan. Unya ang mga Pilipino, idol Manila ang mga insect kay gwapo mo negosyo. Unang gisunod nila ang gibuhat sa insect nga magdalag biko o puto sa sementeryo aron ihalad. Mga ison, dili na Christian na pagtuo ha. Ang Christian, magdalag bulak, kandila o giyas pagampo mo na. Pero ang mga pagkaon dili nga naman mukaon pa ba di ay lang namatay naman na.
ang gidala nga bingkaw photo special napay McDo, mga gikan McDo sa Jollibee. Mukhaon pa ba day nang namatay na manakalag na mana. Lamon sa buhi pa wag yun katilaw ng McDo. Wa katilaw sa Jollibee. Pagkamatay gidada na inoon ng McDo ng Jollibee. Ha? Pagkawahinongdan ko bang Katoliko hindi na mao. Mo na mga isula kumaliko na. Hapit naman tabang sa All Saints Day, All Souls Day, ang buhato nato isip Christian, malimpihan ang lubnganan, maghalad og bulak, magdalag kandila, dagkutan, ihalad, or magampo alang sa namatay. Ang uban, ang iyang Ginoo sa sementeryo, namatay, kay nasakit sa atay, kay palahong mong tanduay. Pagduaw sa sementeryo, nagdalag tanduay. Tabla pa'y itiwasan ni mo nang namatay. Ang uban, nasakit ang baga kay kusong manigarilyo. Pagduaw sa sementeryo, nagdalag sigarilyo. Tabla pa'y itiwasan ni mo nang namatay. Pagkaway hinungdan. Kani ubang Katoliko, musimba naman ko nung maglinog kung magbagyo mo nang way na ibawaan. Sundog-sundog lang ang mga paganism. Bisag unsa na lay buhaton. So Ginoo ko. Munang kabalos pastor, bingo ni pastor. Mao na gitudlo ninyo, di na mao. Tuo po na yon. Niya pagbalin sila sikta mo, dili ra jud ko nakaamgo nga sayop day nang magbutang og bingkang puto sa sementeryo. Dili na day na duawon. Dito na siya na sa tanik. Di na duawon. Sa buhi pa, maayo kay may upa, ma. Okay, daghan pagkwarta. Pagkamatay na, wala na hinumdumi. Pagkaway hinungdan trabaho. So, mga mga iso, no? Kita mga Katoliko, kita ang tinor na Christian religion. So, magtarong dito sa atong simbahan. So, naipahuta na? Okay, sige bro. May gabi bro. Ako dahil si Bro Roger, kaabag sa Israel magwawa. Ako muna na itong pangmutana bro. Ako manggunin na dumugpod sa mga kaigsunan po nga lain pong kuan sa nakatambong yung kuan eh. Kung sila yung kay kalag-kalag mantaron, siyempre maghinangat matong kalag-kalag, siyempre mag-ihaw kita o mga baboy. Kung sila kining dugo, ginabawal kining pagkaon yun, bawal din sa ilaha. Kung sila mag-ihaw og baboy, ilahan ning ginalubong. Pero kita daw mga Katoliko, kita mga Katoliko, ngano nga to kita mukaol man tani. Ang ikaduha, ngano pud nga magsaulog ta og kapistahan. Katulangan ko pangutana. Very good bro, salamat bro. So una tas dugo kini mga pastor wag yun, no? Bisan sa Old Testament, mingon na ang Ginoo kanan niyo ang dugo. Bisan sa Old Testament. Pero doon na portion sa Old Testament, mingon ang Ginoo ayaw niyo kana ang dugo. Pero nganong mingon man ang Ginoo ayaw kana ang dugo? Nganong mingon siya kana ang dugo? Nga ang dugo liquid man na. Mingon unta Ginoo ang Ginoo ayaw niyo imna ang dugo. Mingon unta ang Ginoo imna niyo ang dugo. Pero nganong mingon ang Ginoo kana niyo ang dugo o ayaw niyo kana ang dugo? Ato na i-explain karon. So basahin nato mga igsoon nga ang giingon sa Ginoo ayaw niyo kana ang dugo. Ya basahon po nato ang giingon sa Ginoo kana ninyo ang dugo. Dinhi sa Leviticus 17:11. Mingon ang Ginoo ayaw ninyo kana ang dugo. Ya basahon po nato nga mingon ang Ginoo Leviticus gyapon kana ninyo ang dugo. Giingon dinhi Jes ngadto sa 11. O kung may Israelita o dumudoong nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawan sa Dios. Kaya ang kinabuhi ana sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala. So ang dugo gamiton din na pagpapasasala. Diya salaran alang sa inyong kinabuhi, sanglit ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapasasala. 12. Kini ang hinungdan ngano nga gisultihan ko kamo ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o dumudoong nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og dugo. So kung ang dugo nga gigamit dugo sa hayop gigamit alang sa pagpapasasala, dili na ipakaon. Pero kung ang dugo wala gigamit alang sa pagpapasasala,
kanon nato ipunti ba na sa Dios mo na tulubagon sa mga pastor kay wa gid nila giklaro na no. Leviticus 10:18 unsay gingon dinhi og sanglit ang dugo ni ini wala man dada sa sulod sa sanktuaryo wala gigamit alang sa sala inyo unta kining gikaon didto sa sanktuaryo sumala sa akong sugo. Mao gyapong libro Leviticus mingon ang Ginoo ayaw niyo kana ang dugo. Sa laing libro sa mao gyapong libro mingon ang Ginoo kana niyo ang dugo. Unsa may diferensya? Mingon ang Ginoo ayaw kana ang dugo kung ang dugo gigamit alang sa paghalat. Pero kung ang dugo wala gamit alang sa paghalat dito bro lugar dito bro. Kung ang dugo wala gamit alang sa paghalat kanon. Pero nganong mingon man ang Ginoo nganong word kana man ang gigamit sa Ginoo? Wa man mo gamit ang Ginoo sa word him na. Ano? Kay ang dugo di ay mga igsoon imo pa nang lutoon aron mahimong sudan nga mao ang dinuguan. Kung mahimo na ng dinuguan mo na ng kanon mao na lutoon sa di ay aron mahimong sudan. Pagka mahimong sudan so kanon na. Pero mga pastor pataka lang hubad sa Bible mao ray basahon ng ayaw kana ang dugo. Ang giingon na kana ang dugo wa basaha unsa hinungdan nganong dili kanon ang dugo. So mo na tulubagon sa mga pastor bagay ang pastor mini mangguna nga mga magtutudlo. Now nganong magpista man ta gisugo ba gina sa Ginoo sa Old Testament unya si Lord Jesus nagpista bagyod siya kining ubang sikta sa Badista nasakpan namo na mista ha ya gi-question mi ngog pansit ra may among gikaon brad pansit lagi ang mantika di ay sakpan sa Badista na mista no Katolik ko may kauban sa trabaho niya mit sumbong man sa bunga niya among gi-question booking magpista ba kita ato basahon ang gingon sa Ginoo sa Esther 9:22 ngadto sa 23 kay mao kini ang mga adlaw nga ake 21 og sila yang gipahimangnuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kaadlaw sa bulan sa Adar mo ni usa sa mga bulan sa Jewish calendar tuig kay mao kini ang mga adlaw nga naluwas sila sa ilang mga kaaway o mausab ang mga bulan nga ang ilang kaguol kili sa kalipay o kasadya. So mo na magsadya og pista. Og busa angay nga kining mga adlaw himuong pangilin og adlaw sa kasadya. So mo nang pista daghang kalingawan. Mga adlaw nga sila magregaluhay og mga pagkaon. Mo nang mga magpakaon ta sa mga tao bisan usa ka kilong lechon usapon di na usapon dito nagtulon way problema kay pista na og muhatag og limos sa mga kabos. So mo na ang pista muhatag tag limos sa mga kabos pinagis pagpagkaon nato nila nga libre. Ang uban grabe mo kaon og pista way limit pero wa pa bayre sa nagpista ngano man kasaulogan man na. Pero sa New Testament si Lord Jesus nagpista ba? Ako basahon ng San Lucas 22:7-8. Nagpista ba si Lord Jesus? Yes. 22:7-8. Og miabot ang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo pangilin binisaya na sa kinatsila anak pista. Nga mo iihaw sa mga nating karnero aron kanon sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. So panahon sa pista, si Lord Jesus nagpaihaw og karnero aron ilang kaonon sa panihapon sa pista. Buot pasabot, ang pista pagtulunan sa Dios. Mao na mga igsoon, tanawang mga lain sikta, di lang ko maghingalan aning uban. Amo ang silingan, saksi, hinganlan ko ni, saksi, silingan namo. Dili mo to pista. Pero nagatubang mislamis ang pangaon, pista. Pista man sa kuparente, nga ilaha po parente. Kaon man lagi. Labi, hindi tayo, buy-buyon. Joke lang. Di mo to, pista, pero mamista. Maglingi-lingi pa ng uban, o nabay katoliko nakaila nila. So, wala mga isod sa Bible, nagyon, pagtulunan yun sa Diyos ang magpista. So, salamat bro sa pangutana, no? So, may ison, katong gustong magtuon na ako'y libro tagsara na ako ni pahimalo no
Kaya akong libro nga gisulatan sa ranako ni Pahibalo. Kay magkapuliki ko og buhat og libro dayon, no? Din ni mga igsoon question and answer ni, ni mga libro sa simbahan, ni mga history. Din ni mga igsoon nganong ang mga Christians gitawag og Katoliko. Din ni nganong ang pangulo sa Christians gitawag og Pope. Din ni nganong ang Pope gitawag og Holy Father. Nganong kinsa ang tinuod nga 666 kay according sa mga Sabadista ang Katoliko ang Santo Papa daw 666. Nganong na may Biblia nga wala may papel sa una? Kinsa may nagbahin sa Biblia into chapters and verses? Unsa man ang secret tradition ang gitudlo sa Christian nga dili mabasa litra por litra sa Biblia? Ngano ang pagtuo sa mga Christians ang usa ka Dios dunay tulo ka persona, man anak ug Holy Spirit? Kinsa ba si Lord Jesus? Christology, tao ba siya nga nagpaka-Diyos o Diyos nga nagpaka-tao? Ngano mag-celebrate man tag Pasko, Disyembre 25 bagyo na tao ang Ginoo? O sa pagkamatay ni Lord Jesus, muingon bata nga namatay ang Diyos? Unsa man ang ipasabot sa gaday? Gi-explain ako na din eh. Nganong doon na may misa di Galyo panahon sa Christmas? Nga kinsa ba si Mama Mary? Anong mo tawag man ta ni Mama Mary? Makatabang bagyo siya sa kaluwasan? Nganong magrosaryo man ta? Nganong balik-balikon man ang rosaryo? Nganong bunyagan man ang tao? Nganong konfirmahan man ang tao sa Christian religion? Nganong ang katapusan padihapon sa Ginoo gitawag man og Santos nga Eucharistia nya karon gitawag usab og Santos nga misa. Nganong mangumisal man tos pare nga tao ra man na makapasaylo ba ginang sala? Nganong dihugan man ang masakiton? Nganong pare man ang kinsa ang tinuod nga alagad sa Dios, pastor nga pare o pastor nga dili pare? Nganong kasulon man ang tao? Nabagi gingharian sa langit, nabay purgatorio, nabay impierno? Nganong manguros man ang mga Christians? Unsa man ang kaluwasan? Unsa man ang reliyon? Ang uban mo ingon nga way kwenta ang reliyon, dili makaluwas, tanawa ra kun sa kasatane. Nganong mo tuo man tag mga santos? Nabagi mga santos? Nganong mag-celebrate man tag All Saints Day? Nganong mag-celebrate man tag All Souls Day? Unsa man ang haluin kanang before sa All Saints Day? Nganong namatay ni multo sa mga santos o mga balaan? Unsa man ang release? Nganong magpista man ta? Nganong mukaon man tag baboy, mukaon tag dinuguan? Nganong muinom man ta og hard pero dili maghubog-hubog? Nganong ang atong Sabat o igsisimba Domingo man, di man Sabado? Nganong mag-celebrate man tag Kwaresma? Nganong ang Kwaresma mag-usap-usap man ang pizza kada tuig? Nganong magprosesyon panahon sa Kwaresma? Nganong muhalad man ta sa simbahan? O nganong dunay misubak sa simbahang Katoliko? Pagsaran ako ni sulti sa akong mga rally kay magkapuliki kong buhat og libro kung nanay mag-order, no? Kay ako sa ka-printer guba, ako sa ron ka-printer ang nigana niya mag-trouble-trouble pag yun. Murang tagsar ako mo sulti anak kay kapoy, no? Tagalauna halos ko matulog basta na mga order. Kay di man ko gusto nga madili ang order kay basig mo ingong scam man siguro ni. Muna pag-order niya, pagpadala niya kwarta, padala dahil ko pagkauma, muna magkabuang kukbuhat anang magabi eh. So muna mga igsoon, no, makatabang ninyo ni. Now, pirmado na ni mga igsoon, na ni pirma sa mo ang kanhi obispo, din sa diocese ng Tabgom, si Bishop Wilfredo Manlapas. Na ni pirma ni Father Mike Cabrera, ang pare nga Mitsik ani, napon sa message. Napo ni pirma sa akong manghod nga Monsignor, no, naman ko igsoon nga pare Monsignor na karon. Onya ang last nga mitsika ni si Father Jonathan Saavedra nga manahimong Chief Director na iyang ngalan din eh. So kung mayroon heretic, free na ni mga igsoon kay daghan ng pare ni Chikane. Gitsik na po ni Father Ben Cañete ang amo ang kasamtangan nga Chief Director. So, makatabang ninyo ni mga igsoon kay simplified ang mga language, ang Cebuano version diha, no? Cebuano version language nga kung gigamit kay common man na, no? Ang Ilonggo makasabot og Cebuano tanan, Bulanon, Bisagasa kasabot og Cebuano. Mo nang Cebuano nga dialect ang akong gigamit. So, mo na mga igsoon, no? Every Saturday may din no? Ugma Domingo sa Tagom na Pugo mag-live gihapon, no? Muna gingon mga igsoon, kapoy pero makapahuway raman tapon kung mamatay na ta, no? Ang ato lang tingwa din nga makasulod ta sa gingharian sa Dios, humanta mo biya sa kalibutan. So napay pangutan na? Sige bro. May gabi day sa tanan, no? Ako day si Jerry Duyag. Usapod ka Katoliko. So ang gusto na kong ipangutana kay kasagaran bisan sa akong mga relatives, mga kaluluhan,
Na mo ginang ilaha pagtulunan og naay mamatay, dili daw bawal daw maligo, bawal magsilhig. Unya napa na ilang bugto-bugto sa rosaryo panahon nga ilubong ang ato ang minatay o bisag unsa para sumpa daw nga dili mag katay-katay. Ang akong pangutana bro, kay moingon magud na sila nga wa day mawala kung magsunod. Ang akong pangutana, nabay mawala o wala o kini siya makasala ba ta og ato ning sundon kung wala magaling ni tudlo sa atong simbahan o dili kana bro? Mga igsoon, dako ng sala kay nito naka o nag-iimo na ng gihimong Diyos. Ang silhig, imo na ng gilang Diyos kay umanilhig ka, mamatay ang uban na silhig. Gamahanan ba din ang silhig? Ang uban dili magulay o mukatay kay magkatay-katay ang patay. So imong giilang nga gamahanan ang ulugbuate. Diha na ka ni simbang Diyos, kamong naghimo ana. So, unsay mawala, dako, unsay nawala nimo ang imong pagtuo sa tinuod nga Diyos. Wa ka na kay salig sa tinuod nga Diyos. Imagine, dili ka manilhig kay silhigon mo tanan. Gamahanan ba din ang silhig? Wa day ka pagtuo sa imong Diyos. Sayop na mo ng satanik, ibadlong na sa simbahan. Sa pagano na kultura o tradisyon, di na sa Kristyan. Kanang bugto ng rosaryo, satanik na. Imagine, rosaryohan kang mamamili, bugtoon. Pagka satanik kay ni ubang Katoliko, di na magod mo simba. Sayop na. Binuang na. Ang uban, dili maligo. May suon ka ng dili maligo, gisulti na sa una sa mga Katoliko nga mga ginikanan. Nga naman, maligo man bisag bilaro niyang ginikanan, nakabalo man na makadaot na sa mata kung maligo kang wakay tulog. Muna mingo ng papa o mama, anak kayo kaligo ha, kay bilar kayo ha. Ang nakadungog, mingon mo dahil, hala, basta na ay patay, dili maligo. Niya itabi na po sa uban, basta na ay patay, dili maligo. Pero ang hinungdan na ito, mingon ang inahan, ayaw kaligo na, kay bilar ka, madaot imong mata. Pero ang dungog-dungog, nagkanit-kanit, ala, basta na ay patay, dili maligo. Ang gilo po na suman na ayaw pagulay. Na naman, na may bisita nga tagalaing lugar, imo na din ang pasudanon o kinamunggayan. So maingon ang amahan, ayaw pagulay. Pag-ihaw ditong manok, ipaihaw na lang itong baktin. Kaya natin bisita. Ang nakadungog, maingon man dahil, hala, bawal dahil ng magulay. Ya itabi-tabi dayon. Pagkawainong nagtabawa. So dili na mao mga igsoon. Ang mawala diha ang imong pagsalig sa tinuod nga Dios. So ayaw mo tuwa na, no? Nganang dili magulay, bisagon sa dili magulay, dili maligo, bugtuan nya, napayuban, dili ibalik sa iyang agi. Kung dili ang simbahan, tuwa dito ang sementeryo, unya ang balay na dili sa namatay, iyan sa simbahan, di na ibalik dito. Mihilak mong ganit ka kay namatay, di na noong kaganahan o mumalik. Pagkawainong na sa bahoa. Kanang tabok-tabok bro. O, kanang tabok-tabok. Wala na ikwinta, dili na, wala na ikadaot sa kalag, aron di siya maluwas. Di na makadaot sa mga magtotoo. Di ubang, karon makuming naglubong, di lang ko makisgot. Song-song! Ako musuong. Binuang na song-song. Ako musuong. Gibukan ng plato. Nung tada ko, kinsya nagbuha ka ng bukan mo na plato. Ibu ng plato bro. Bukan? Sik-usik ng plato. Ano yung mga Katoliko nga istoryahon, haon kayo, pero pagano na ang gituohan. Mga Katoliko nga mamao osbon na to na. Kami mo todo mininyo anak. Di na mao. Dito ang patay, dili ang simbahan, balik. Kung siya may problema, anak. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.